Kumusta? Ready na ba kayo para sa isang astig na kwento? Naisip nyo na ba kung ano kaya ang itsura ng pinaka-importanting tao sa buong kasaysayan noong kasing edad nyo siya? Halika, sabay-sabay nating tuklasin ang amazing na kwento ng kabataan ni Jesus. Seryoso, isipin mo nga ang sandali. Kung yung pinakadakilang taong nabuhay sa mundo ay naging bata rin tulad mo, ano kaya ang mga ginagawa niya sa araw-araw? Naglalaro kaya siya? Nag-aaral? O baka naman tumutulong sa nanay at tatay niya? Tara, alamin natin. So, ang kwento natin ay magsisimula sa isang maliit na bayan na ang pangalan ay Nazareth. At alam nyo, hindi ito isang sikat o magarbong lugar ha. Walang mga palasyo, walang malalaking building. Simple lang talaga. Sa katunayan, sobrang simple ng Nazareth na may isang tao pa ngang nagtanong ng ganito. May mabuti bang pwedeng manggaling dyan? Parang sinasabi niya na, nako, imposible namang may isang dakilang tao na galing sa ganyang lugar. Ganun siya kaordinaryo. Pero, heto ang amazing. Doon mismo pinili ni Jesus na lumaki. Hindi sa palasyo ng hari, hindi sa bahay ng mayayaman, kundi sa isang simpleng tahanan. Pinapakita lang nito na ang tunay na kadakilaan hindi yan makikita sa yaman o kasikatan. Pwedeng-pwede ang matagpuan kahit saan. At kahit bata pa lang siya, lumalabas na talaga ang espesyal niyang pag-uugali. Palagi siyang handang tumulong, alam mo yon, hindi siya madaling magalit, laging kalmado lang, at higit sa lahat, laging totoo. Yung prinsipyo niya, matibay na parang bato, napakabait niya sa lahat. Okay, so paano naman kaya siya nag-aaral? Well, ang school ni Jesus medyo kakaiba, ibang-iba sa mga eskwelahan na alam natin ngayon. O, tingnan natin tong comparison. Sa mga school noon, sobrang higpit at puro aralin na minsan wala namang masyadong kwenta. Pero kay Jesus, iba. Ang una niyang teacher, ang kanyang nanay na si Maria. Ang mga libro niya, ang mga banal na kasulatan at ang buong kalikasan. At syempre, ang pinaka-the-best niyang guro, ang Diyos mismo. Imagine ninyo, para siyang nagbabasa ng isang higanting picture book na siya mismo ang gumawa. Natututo siya mula sa mga halaman, sa mga hayop, sa mga bituin sa langit. Sa lahat ng bagay sa paligid niya, may nakikita siyang aral tungkol sa galing at talino ng Diyos. Ang galing, di ba? At alam nyo, mula pa nung napakabata niya, iisa lang talaga ang layunin niya sa buhay. Ang maging blessing, ang magbigay ng kabutihan sa iba. So ngayon, alam na natin kung paano siya nag-aral, alamin naman natin, ano nga ba ang pinagkakaabalahan niya para tumulong sa pamilya niya. Si Jesus ay isang napakasunurin at mapagmahal na anak. Hindi lang siya nag-aaral ha, natuto siyang maging karpintero at napakasipag niyang katulong ng kanyang amang si Jose sa kanilang paggawaan ng mga gamit na gawa sa kahoy. At dito may tinuturo siyang importanteng lesson. Sa pagtatrabaho, natututo ang mga kamay nating maging kapaki-pakinabang. Lumalakas din tayo. At syempre, nahahasa ang ating mga talento. At sa huli, yung pakiramdam na may nagawa ka, yun ang nagbibigay ng tunay na saya. At hindi lang siya basta-basta gumagawa, ginagawa niya ang bawat trabaho ng may buong husay at pag-iingat. Kumbaga, perpekto siya bilang manggagawa kasi perpekto rin ang kanyang pagkatao. Ibig sabihin, mahalaga talaga kung paano natin ginagawa ang ating mga gawain, maliit man o malaki. So, bukod sa pagiging masipag na manggagawa, si Jesus ay kilala rin sa isang bagay, ang kanyang pambihirang kabaitan. Sinasabi nga na ang buhay niya para daw isang ilog ng awa at pagmamahal na tuloy-tuloy ang agos. Kahit doon sa mga tahimik na taon niya sa Nazareth, hindi siya tumitigil sa pagtulong sa mga taong nasa paligid niya. At alam mo kung sino ang mga sumasaya kapag nandyan siya? Lahat. Mula sa mga lolo't lola, sa mga taong malungkot, hanggang sa mga kalaro niyang bata. At hindi lang mga tao ha, pati ang maliliit na hayop sa gubat at yung mga alagang hayop, lahat sila nakakaramdam ng kabaitan niya. At heto, ang isang napakagandang example. Hihinto raw siya at yuyuko para lang tulungan ang isang maliit na ibon na may sugat. Wow! Ipinapakita nito na walang nilalang na masyadong maliit para sa kanyang pagmamahal. At isa pa pala, habang nagtatrabaho sila, madalas daw siyang kumakanta ng mga awiting papuri. Kaya kapag pagod na ang mga kasama niya, bigla silang gaganahan ulit dahil sa ganda ng boses niya. Talagang nagdadala siya ng saya kahit saan. Okay, so pagkatapos nating malaman ang lahat ng yan,
Ano ngayon ang aral na makukuha natin mula sa kwento ng kabataan ni Jesus? Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Well, ang sagot ay simple lang. Yung buhay niya noong bata siya, yun yung perpektong pattern o modelo para sa ating lahat. Ipinapakita niya kung paano mamuhay sa paraan na nagpapasaya sa Diyos, kahit sa mga simple at pang-araw-araw na bagay lang. At pakinggan nyo to kasi ito ang isa sa mga pinakaimportanteng aral. Para kay Jesus, yung pagiging tapat niyang karpintero sa isang simpleng bahay ay kasing halaga ng paggawa niya ng mga milagro. Ipinapakita nito na ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang yan sa malalaking bagay. Nasa pagiging tapat mo rin yan sa maliliit na gawain araw-araw. Kaya ngayon, ang huling tanong ko para sa'yo, sa lahat ng narinig natin tungkol sa batang si Jesus, sa pagiging masunurin, masipag at super mapagmahal niya, sa paanong paraan kanya na-inspire? Ano kaya ang isang bagay na pwede mong gawin para maging mas katulad niya? Simula ngayon.